Noong mga nakaraang buwan po at linggo, nag-declare po ng state of emergency o state of calamity. At ito pong lugar na ito, yung San Jose del Monte, Bulacan, malapit lang ho dito yun. Malapit lang ho, pagka tawid mo ng Quezon City, San Jose del Monte, Bulacan ho. Napakagandang lugar nito. Katabi ng Lagro, katabi ng ng Oo. At nandun yung Angat, malapit sila sa Angat. Nakakatawa naman. Oo, pero baka invisible din talaga. Oo, yung Angat to, yun ang pinagmumulan natin ng tubig dito sa Metro Manila. Pero sila walang tubig. Oo, kaya alamin po natin dito na sa kabilang linya po, walang higit, kundi yung City Administrator po ng San Jose del Monte, Bulacan. Walang iba po si Attorney Rizaldi Mendoza. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Attorney. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga, Sir Ricky and Sir Lyndon. Magandang umaga. Oo. Ay, lakasan lang na natin ng konti para mahina yung audio ni Attorney. No? Dami ko kasi nagsasabi sa aming mga kapanalig dito na tagal na nung nilang walang tubig. Ibig sabihin, yung iba sa kanila naghahinala na baka walang supply. Ano bang totoo nito? Bakit ganyan yung nangyayari dyan sa San Jose del Monte? Well, alam nyo, totoo yan. Ang problema ng mga kababayan dito sa San Jose del Monte na yung distribution ng tubig, may supply. There is a supply. Ang problema kung paano nila i-distribute yung operations ng distribution ng tubig ang problema Correct. Kasi ngayon, under joint venture kasi ang City of San Jose del Monte ng Water District and Prime Water Infrastructure Corporation. Prime Water. Hirap na ang aming mga kababayan sa tubig dahil walang umaabot na tubig sa kanilang bahay. Opo. Ay, Prime Water po pala ang nandyan. Nagkaroon na ho ng mga investigasyon sa Senado yan, di po ba? Dahil sa palpak na serbisyo. Yes, opo. At hindi lang yata sa inyo, pati sa iba't ibang mga lugar pa Pero ano hong naging kapalpakan ng Prime Water yan? Sa inyo? Doon po sa inyong bayan po, anong eksaktong mga kapalpakan ang ginawa nitong Prime Water na ito? Alam nyo, ito hong joint venture ng Prime Water with the Water District, not the local water district. There are about 62 barangays dito sa amin. Opo. Dapat yan, sa kontrata nila, ma-distributan nila yan ng tubig. Bilang iyon ang kanilang napagkasunduan. Yun po yung agreement. No? Subalit, yung kanilang infrastruktura na kinakailangang mailagay dito sa aming bayan, sa aming lungsod, sa aming pag-aaral, hindi nila nagawa. Okay? Hindi nila naisakatuparan, nag-materialize yung plano. Imagine, ang plano po under ang aming napag-alaman, Opo. mga 2.1 billion pesos dapat ang plano na may sagawa upang may konekta ang bawat bahay na nangangailangan ng tubig sa pipeline ng Prime Water at ng local water district. But in this 2.1 billion, mukhang sa aming pag-aaral lumilitaw 1/3 lang ng halaga ng 2.1 billion ang nagawa. Imaginein mo yon kung paano mo madidistributan ang about 189,000 na households kung 1/3 lang sa infrastruktura ang kinakailangan mo. Under the plan, Under the plan po nila yan. Yes. Kumbaga yun yung pangako nila dun sa JB. Kaya nila napapayag yung water district. Yun ang kanilang pangako. Ito dapat ang gagawin at ito yung infrastruktura. Pipelines yan, pumps, the reservoir, lahat po yun. Kasama. Sa loob ng 5 taon, kaya kami, alam niyo parang parang gumagawa ka ng bahay. Yung 5 taon ng programa ng joint venture dapat maisakatuparan nila yan no? Pero sa aming pagmamonitor at sa aming pag-aaral, hindi nagawa ng Prime Water ang mga kinakailangan niyang gawin dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Napakaraming, there are numerous breach of and violations of the contract agreement na Prime Water and the water district.
Kaya ang sumasalo ng problema ho ay itong local government unit. Oo. Siyempre, ayaw nating pabayaan ang ating mga mamamayan tungkol dito. Oo. Attorney, di managin lang ho natin yung mga water district na yan ay independent, no? Tama ba? Din doon? Yes, sir. Independent Tama sa po local yan. law. Sa Oo. local. Sa Under local. Mga luwa yan. di Mga ba? luwa. Luwa. oo. Oo. Under the Provincial Water Utilities Act o PD 198, independente po ito. Mga water kinikreate lang sila ng mga local government units, pero pag na-create na sila, nabuo na sila, independent na po yun ito. Opo. Autonomous na po sila sa kanilang operation. Opo. So, yung ating mga kapanalig dyan sa San Jose del Monte, hindi ko kasalanan ng mayor yan. Kasi baka sinasabi nila kasalanan ng mayor dahil kaya wala silang tubig. Hindi po yan. Meron Dahil silang yan party na talaga mananagot. ang responsibilidad do talaga dun sa local LOA. O yung, di ba, yung Local Water Utilities Administration. Oo. Na siya pong na nagmamanage itong mga water district. At yung mga water district naman po, yan po yung nag-enter into a joint venture agreement with Dun sa Prime Water Prime Water. for the distribution of water. Eh, ang problema, dahil nga may pangako sila, sabi nga ni attorney kanina, the city administrator, 2 billion pinangako, pero halos parang 1/3 ho yata, tama ho ba? Yun lang ang parang nagawa nila. Yes, oo. So, ano pong naging action? Around 700 million lang ho. Mga 700 million, isipin mo yan. Oo. 2 billion. Ang Ano layo. nangyari? Malayo. Di ba? Oo. Oo. Attorney, ano bang although siyempre independent nga ho yan, yung local water district natin. Pero ano pong aksyon ang nagawa ng ating kagalang-galang na mayora para matulungan po yung ating mga kababayan diyan? Alam nyo, for several years already, no? After pa ito ng pandemic, mga 2022 ho, nag-i-intervene na kami dito sa problema namin sa tubig na ito. Kasi nakita nga namin hindi nagpe-perform, nagko-comply itong si Prime Water Alam nyo, sa ngayon meron kaming 15 water lorries and fire trucks, water tankers na umiikot sa ating kalungsuran. Ang tubig nito binabayaran ng aming pamahalaan, may pribado at may pampublikong funds na ginagamit dito. There are 15 water tankers, lorries na umiikot 24/7 po ito. Imagine niyo 24/7 na umiikot ito mga truck na ito upang magrasyon ng tubig para sa aming mga mamamayan. Na ito ay dapat obligasyon ng Water District at ng Prime Water. Correct po. Sa kanilang agreement, di ba? Ang naging standard kasi dito sa tingin na, alam mo, dito sa San Jose del Monte, swerte ka na doon sa loob ng 3 oras, sa buong maghapon ay may tubig ka. Swerte ka nun. Magpupuyat pa kasi madaling araw, midnight, alauna nga ho daw madaling alauna. araw, ang labas ng tubig sa gripo. Oo. Imagine niyo yun. Kasi yung siyempre tipid sa elektrisidad sila di ba? Kapag mga ganung oras ho kasi, di ba sa Meralco? Hindi, Di ba tsaka- sinasabi nila yung ganung oras, napakababa nung electricity rate na pwede mo Kaya alauna, ang sabi ko sa akin dyan ng inyong mga kapanalig ho namin dyan, alauna nga ho ng madaling araw. Saka sila pa nag-iigib nitong local distrito. Naiintindihan ko ang problema na yan kasi lumaki ako nag-aabang ng madaling araw ng tubig nung araw. Oo. Kaya naman mahirap. Ay, nung araw pa. Nung araw yan. Nung araw pa. Saka na lang sabihin yung araw. Oo. Pero mahirap yung ganyan. Kasi kami hating gabi, madaling araw kami. Gumigising ako lang pala. Gumigising ako madaling araw para lang dyan. Nung Oo. araw. Kaya, Nakakaligo ka naman. Alam mo, Oo naman. Sir Ricky, Sige. Sige po. Ricky, alam mo, pag ikaw pumasok sa isang water concession agreement, Oo. ang ginagarantya mo sa iyong mga customer, meron kang tubig na i-deliver sa kanilang bahay sa pamamagitan ng kanilang gripo, connection, sa loob ng 24 hours. Correct, Diba? opo. Dapat yun ang agreement mo sa kanila, Oo. kaya ka binabayaran at kaya ka nagbabayad ng minimum amount, di ba? Dahil nakaantaba yung tubig mo na pag binuk mo,
any time of the day, kahit gabi, tanghalik, umaga yan, dapat may tubig yan. Ganun po yung dapat na resulta ng agreement ng Tama. isang concessionaire at ng isang customer, di po ba? Opo. Hindi pwede na ang customer maghihintay sa'yo para bigyan mo siya ng tubig, magmamakaawa at maglulumuod sa'yo para bigyan mo siya ng tubig. Correct. Maghihintay, magpupuyat, di ba? Mm. Alam nyo, dito sa San Jose del Monte, nabago nga yung buhay ng tao eh. Way of life, nabago ang way of life Mm. ng mga taga San Jose del Monte. Gigising ka sa madaling araw para mag-ipon ng tubig. Minsan wala pa. Minsan wala See? pa na. Paro kami. Kadalasan, Paro pag kami. nagbukas ka ng tubig, ha? Yes sir, pag nagbukas ka ng tubig, may amoy pa yung tubig, babaho, tubig. Yun ang mga problema, yun yung mga guarantee na dapat sinusolusyonan nila, di ba? Oo. Mm. Hanggang ngayon po, how many years? It's been years kami nakikipag-usap sa Prime Water. It's been 3 years already. Taon-taon ho yun. Halos buwan-buwan nakikipag-usap kami. Sinasabi namin na ganito ang problema. Subalit wala silang ginagawa. This is too much already. Oo nga po. Masyado Anong lang gagawin po hirap ng na hirap city ang po? aming Ano pong gagawin ng mga city? mamamayan. Kawawa naman ang mga tao. I see. Ano Mga pong starting gagawin natin mga kababayan? Anong balak gawin natin po nung ating That's why. mayor? Wala po kami tubig. Mm. Napakahirap gila dito men sa San Jose del Monte. Oo. All other local government units na may tungkol sa tubig na it's about the operations, it's about the management. Mm. Ay. Hindi kasi din doon, alam mo, yung JB kasi niyan, it's between the local water district and the provider. Oo. Hindi pwedeng pakailaman ni mayor yan eh. Ang pwede din na niyang gawin sa pagkakaalam ko, isuspinde o talagang i-terminate yung yung permit, yung business permit ng Prime Water. At iyon na po mga kababayan, mga kapanalig, ay ginawa na po ng ating kagalang-galang na mayora dyan. Si Mayor Robes yata yan, So, yan po, i-terminate na po yung business permit nitong Prime Water. At syempre, alam naman ho natin na yung Prime Water binili po ng isa pa, no? Na nagngangalang Crystal Bridges noong 2025. Binili na ng Crystal Bridges ito pong Prime Water, no? At dapat si Crystal Bridges na po. So wala nang business permit ang Prime Water. Paano nagkakaroon ng water service delivery? Syempre, di ba? Kaya nga po, marami sa mga ating mga kapanalig dyan, no? Kung iba pa, no, hindi lang siguro sa San Jose del Monte, kayo po ay tumawag po sa amin, no? Mag-text po kayo sa amin 0918-837-4827. Ulitin ko ulit, ha? 0918-837-4827. No, yung ating mga kapanalig dyan sa buong Bulacan. Sano pa ang mga area dyan, no? Katulad ng San Jose del Monte, yung talagang hindi na napupuntahan ng supply ng tubig. Again, iniulit po natin, ang Bulacan may supply ng tubig. Ang problema, yung tubig mismo hindi makarating doon sa mga dapat daratingan, no? Yung ating mga kapanalig dyan, no? At may mga nangako nga daw ng 2 billion sa kanila. Pero 700 million lang ang nagawa, hindi pa rin na-i-connect. At ang balita po natin dyan, doon sa District 1 yata, doon sa Sapampalay, ngayon Muson, ang tawag Muson, doon talaga ang matindi po, no? Yung problema nila sa tubig. At dahil dyan ho, talagang gumagawa na po ng aksyon ito pong ating mayora, no, para ultimately masolve na po yung problema na yan. It's a man-made problem, no? So anong tingin mo, anong magiging aksyon ng ating mayora tungkol dito sa bagay nito? Well, anong pinaka-logical na dapat niyang gawin? Hindi, mag-demand siya. No, nag-demand na sila ilang taon na raw di dapat gumawa na siya ng legal action.
Anong legal action sa palagay mo? Ano man may rekomenda na ng mga legal team? Siyempre, palitan na yung Exactly. 'di ba? Kasi kung inefficient, 'di ba? Tapos sinungaling pa. Ba't di ko masasabing sinungaling? 2 billion yung pinangako, 700 million lang ang Hindi, Ang breach of in-invest. contract yun, di ba? precisely breach of contract. Oo. So dahil dyan sa breach of contract na yan, may pagkakataon at panahon na at rason ang local water district at ang Magpapit sila LGU bago. Oo. Silang bagong mga... maghanap na. At dahil state of emergency pare, hindi mo na dapat idaan yan sa usual na procedure Kasi tatagal Alam mo Tama. naman, 'di ba? Para mabilis. Alam mo, Bago pa siya maging... alam mo ang pamahalaan, 'di ba? Oo. Sa May- bidding usually mga ilang buwan 'yan. Mabilis lang yan, basta tama lang yung mga... Hindi, pero gaano kabilis yung sinasabi mo? Depende sa 6 kilos ng months, 3 to 6 months yan, pare. mabilis na yan kung magagamit ng kasi Kaya lang, para sa iyo mabilis yun. Para sa kanila, mabagal yun. natural. Kasi gusto nila kagad din na makaligo. Oo. da- Kung papasok siya, umaga. Oo, hindi. Pati yung mga bagong may asawa. Kasi sinabi na nga nila, nagrelasyon na nga ng local government. Oo, So, pati may mga asawa gusto nila may tubig. Sino? Yung bagong mga asawa. Oo, kailangan talaga yun. Oo, di ba? Pero kung pagmamahal naman, kahit may amoy. Ganun pwede ba? yun. Oo. Yung ba, sa asawa mo, nagpakasal kang ganyan? Hindi, inakinuwento mo sa akin, nalimutan mo. Oo, kumbaga, kasama ba doon sa hirap at ginawa? Sa ligo o wala? Oo. Tayo magkasama. Ganun Kaya ba yan? magkasama. Para yung kagabi, may pinunta kami ng asawa na poetry reading. Uy, ganda yan. Oo. At pamesa-mesa mga kasama, mga kapanalig. Pag may narinig yung mga poetry reading, Ay, oo, pampatanggal ng poet ka nga pala. Poetry. Poetry. Poetry reading. Kasi Nagtutula ka nga pala, naalala Si ko kasi nung may nanililigawan ka dati doon sa Marlboro na gano'n, nilalagay mo yung tula mong gano'n. Winston yung Winston. Winston ba yan? Oo, nilalagay mong gano'n Hindi ako kami nagpo-promote po. Naalala ko Nabasa yan lang namin. Isang kasi, reporter doon sa Oo. kabilang stasyon di ba? Nililigawan mo pa na, ang ganda pa ng tula mo Ibang estasyon? Oo. Baka ibang tao yun. Ibang tao ba Oo, yun? baka ibang tao yun. Hindi ako yun. Oo. Uy, mamaya malalaman nyo kung sinong tao yun. Sige, tututukan po ng Everything for Good. Ito pong issued yan sa San Jose del Monte, Bulacan, no? At titignan ho natin, mga kapanalig, kung ano yung pwedeng gawin ng mga local government units officials po natin dyan. At pinararating na nila sa Malacanang, natulungan po natin itong bayan na ito. No? Pasalamatan na natin local Oo, government. maraming kasi salamat sa inyo. Nakakatulong na sila kahit paano habang hindi naman sila partido doon sa Oo. usapan na yan. Oo, si Atty. Rizaldi Maraming Mendoza. salamat sa para sa ating biglang mga kapanalig dyan sa Hindi ko alam kung bakit na San Jose del Monte, Bulacan. bakit na wala yung kanyang signal Hindi, bale, siguro sa ibang pagkakataon Oo, next week tatawagan siguro. na para makakuha tayong update at Oo. Maraming salamat sa kwento. Magbabalik po ang Everything for Good makalipas ang Patalastas. Nakabalik na ba? Ayun pala si Atty. Nandiyan pa ba? Oo. Ayun. Ayun, Hindi, mamaya nakabalik si na lang, Atty. after the station break. Babalik Okay. kami, Atty. Magbabalik po kami, Atty. Mendoza. Mag-station break lang po. Okay. Magbabalik po ang Everything for Good. Okay. Nagbabalik po ang Everything for Good. Ricky Rivera po. At Lindo Plantilla. At syempre, yung problema pa rin sa San Jose del Monte, no? Nasa kabilang linya po, walang higit kung ating kaibigan, Ayan, ang si City Administrator po ng San Jose del Monte, Atty. Rizaldi Mendoza. Okay po, kanina po napag-usapan natin, at ang tanong po namin, ano po ang nagawa na po ng ating mayora para maibsan na naman po itong problemang ito? Yes, muli po, magandang umaga, upon instruction of the city mayor, instruction po ni Mayor Rida Robes Opo. na ang buong puwersa ng pamahalaan ng lungsod ng San Jose del Monte ay tumulong dito sa problema ng tubig. Kasama na po rito ang mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod. Katunayan, nag-enact na po ang ating Sangguniang Panlungsod ng isang ordinansa o bumuo na to ng isang ordinansa na binibigyan ng emergency power ang ating punong lungsod, si Mayor Rida, ng pagkakataon o otoridad para mag-intervene doon sa operasyon ng pag-distribute ng tubig dito sa lungsod ng San Jose del Monte.
At sa pamamagitan po nito ay merong pamamagitan ng ordinansang ito, meron hong kapangyarihan ang ating punong lungsod na posibleng mag-take over sa operasyong ito ng tubig, ano? Dahil sa lumalalang problemang ito, kinakailangan na ng direktang intervensyon ng aming pamahalaan. At sa utos nga ni Mayor Rida, in a couple of days soon, we will make this action, ano, magte-take over po tayo sa water district, and lahat ng operasyon ng prime water at water district will be under the leadership of the city government. Okay. Kasama na rito yung pag-distribute ng tubig, yung pagpapaandar ng mga water pumps, ang paglalagay ng mga infrastrukturang kinakailangan para tuluyan ng makarating sa ating mga mamamayan ang tubig na kinakailangan nila. Ano? Kasama na rin dito ang billing and collection, ang mga empleyado na sa ilalim ng organisasyon ng Water District at ng Prime Water. We will do that. Okay. Dahil wala na kaming ibang pwedeng gawin kundi ito. I-exercise the police power of the local government unit in promoting the general welfare of our people. Ano, Opo. yun po ang ating gagawin dito. Naku po, ngayon pa Yun lang po po ang utos ng ating mayor. Ngayon pa lang po nagpapasalamat po ang ating mga kapanalig sa inyo, no po, City Administrator, sapagkat agaran na po yung ano, matagal na po kasi talaga di ba? Sabi nga kanina, ilang years na silang nakikipag-ugnayan dito sa Prime Water, wala talaga. Now is the time, no? Now is the time na talagang ipakita ng pamahalang lungsod yung kanyang kapangyarihan para matulungan, no? Mga kababayan. At mapabuti yung kalagayan ng ating mga taga San Jose del Monte. Pagpalain po kayo ng Panginoon, ano po, Attorney, at maraming salamat po sa inyong lingkod. Tututukan po namin ito. Ay, siguro maraming by next salamat po sa ngalan po ni Mayor Rida. Salamat po sa inyo. O by next week mag-update po tayo, ano? Sapagkat marami po talagang nagte-text po sa amin. Yes, sir. Pasensya na po We're ready. kayo, We're Attorney. ready. Opo. At para maliwanag din sa taong bayan, no? At nagpapasalamat talaga kami. At least natulugunan na po ninyo ng pansin.